lumalaganap ang mga protestante. At bilang tayo ay mga Katoliko, maraming mga mahihinang Katoliko na madaling naaakay at umaalis sa simbahang Katolika. Bakit? Kulang sa kaalaman. Makakita kayo ng Katoliko na nagmumura, hindi yan maka-Diyos, magpro-protestante ako. Makakita tayo ng isang Katolikong babaero, hindi ka maka-Diyos, magpro-protestante ako. Na ang mentality, ang kaisipan ng mga ibang Katoliko dito, na kapag ikaw nagsimba, dapat banal ka. Pag ikaw nagsimba, dapat perpekto ka. Pero ang tanong, alam nyo ba ang aral ng ating simbahan pagdating sa ating pananampalataya? Sapat nga lang ba sa atin na lumuhod tayo ng ilang oras at papurihan ang Diyos kahit hindi natin alam bakit natin siya ginagawa? Alam ba natin pag sinabing indulgences? Pag sinabing indulgences, alam ba natin yung mga makukuha natin sa bawat sakripisyong binibigay natin sa Diyos? Meron ba tayong napapala dyan magbukod sa pagtanggap ng biyaya sa Kanya? Ano nga ba yung dahilan? Bakit natin to ginagawa? Hindi lang po dapat natin ginagawa ang isang bagay dahil sa nakasalanan. Hindi po dapat ginagawa lang natin to dahil sa minana natin sa ating mga magulang. Dapat alam po natin bakit mo siya ginagawa, bakit kailangan mo siyang gawin, at ano yung dahilan, at ano ang naiintindihan mo dun sa ginagawa nating pagdedebosyon. Tatlo po ang ating pag-uusapan ngayon. Ang kasaysayan ng mga ribuntong ito, kailan ito nagsimula? Tayo ba? Ang mga apostol ba? May dala bang mga ribuntong ganito? Nung tinatatag ang ating simbahan, nagdala pa sila ng ribulto ni Maria? Sinabi pa nila ng mga alagad ni Pedro, "Oy! Ribulto ni Maria, eto yan." Meron ba? Pag-uusapan natin yan. Pangalawa, gumagamit po tayong lahat ng banal na kasulatan. Tama po ba? Yung mga maghihilig magbasa ng Bible. Pero natanong niyo ba sa sarili niyo, paano to nabuo? Sinong bumuo? Paano to nagkaroon ng verse, kapitulo, versikulo? Paano to bakit to tinawag na Biblia? Meron ba tayong mababasa sa Biblia na ang aklat na mabubuo ay tatawaging Biblia? Sino ang nagsabi sa 12 alagad, maging si Kristo, na ang mabubuong aklat ay tatawaging Biblia? Anong taon to nabuo? Bakit kailangan itong buuin? Sino ang bumuo? Kapag tayo po ay gagamit ng isang aklat, batayan sa ating pananampalataya, dapat alam natin ang kasaysayan. Hindi lang tayo basta gagamit ng aklat dahil sa gusto nating basahin. Ang tanong, ito po bang binabasa nyo? Alam nyo kung paano nabuo? Ilang buhay ang namatay para nang mabuo itong aklat na to na binabaliwalan ng ibang mga Katoliko dito. Maraming mga banal, mga santo ang pinatay dahil sa aklat na to, na hindi binibigyan ng pagpapahalaga ng ibang mga Katoliko. At ang panghuli, ang ating pag-uusapan, ang tinatawag na true church. Pag sinabing true church, ano nga ba ang tatag ni Kristo? Jehovah's Witness, Iglesia ni Cristo, Born Again Christians, MCGI. Sa dami ng Protestant na sumisibol dito sa ating bansa, ano nga ba ang iglesyang tatag ni Kristo? May mababasa ba kayong Katoliko sa Biblia? Bakit kayo naniniwala that the Catholic Church ay tatag ni Christ? May Catholic Church ba dito? Sa mga nagbabasa po ng Bible, may nabasa po ba kayo na ang tatag ni Kristo ay Katolikong simbahan? Wala. Pero bakit nga ba Katoliko ang tatag ni Christ? Pag-uusapan po natin yan. Yang tatlong bagay na yan, ang pinakamahalaga para mas lalo nating maintindihan ang pananampalataya natin. At hindi po ako papayag na matatapos tong pagtuturong to, na uuwi kayo nang hindi nyo naiintindihan ang pagiging Katoliko nyo. Napakahalaga po, lalo na sa mga kabataang bagong sibol, na nag-iiba na ang henerasyon ngayon, na magkaroon tayo ng pagmamahal sa ating simbahan. Hindi lang sa kung paano tayo nagdarasal, hindi lang sa kung paano tayo dumadalo ng banal na misa, kundi kung paano mo isasabuhay ang pagiging Katoliko mo. So, dumating man sila o hindi, sisimulan po natin ang pagtuturo sa pamumuna po ng Tito ko. Tito Ral, kayo na po ang mic ko dito. Salamat po, magandang tanghali.
Thank you, Brother Sanria. May buntag sa tanan. Akala mo ba sa ingon? Ingon mayong bungkag. May buntag sa tanan niya. Atong sugdan sa usa ka balaan nga pag-ampo. Ilid sa to ang birthday celebrant. Eda Joan, you may begin with the prayer. Manindog ta. So, pwede ka manindog? So, let us head bow. So, our Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Lead us to this and lead us and live. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you and the fruit of womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as we is now, and shall be world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. May buntag babalik. Okay ra mo diha? Okay ra. Wala mo sakit niyong robot na sige mong lingkod. Okay. Kanina nihatag ng introduction ng ato ang binanggang igsuon sa Rio. Gikan panis kaning Manila. Nya ako kami ni Bradoming, si Bradoming gikan ni Lahog, taga Lahog mo sa ni. Kailaman ni Sir Roming Magno. Nya ako din si Brad Ralph, gikan ko sa Cebu Zoo. Di sa Lahog sa dili Cebu Zoo, Lahog Cebu City. Unya sa di pa mo sugod sa atong diskusyon, mungtana ko ninyo nakasabot mo si introduction ni Brad ganina. Nakasabot mo? Kay mga Bisaya earns sa bata dre. Unya Tagalog earns sa bata ng gigamit ka lingwahe. Okay na ninyo mag-ininsik ta dre. Pero kasabot magya mo. Kay Tagalog, kamao-mao matakasagaran na to ani. Hatagan mo gusto ka istorya. Ganaan mo istorya? Istorya telling ba? Okay na ninyo? May naman kasi nabutan. Istorya telling. Aron nga, mas masabda na to ang katarungan kung ngano na katoliko ta o nganong nanganhi mo diriron. Istorya niya. Dihay usa ka pare na Amerikano. Kailan mo pare nga Amerikano? Oh, huwag mo kailan. Diyan sa kaya ako isa-ilin itong cellphone. Sige, magtingo. Text-mate mo kami ni Angel Oxin. Diyan sa ka pare nga Amerikano na misyonaryo siya. Kasabot mo misyonaryo. Tao na nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Unya kay pare lang siya, nagsangyaw siya sa kamatuoran, may tungod sa simbahan Katoliko. Unya ikan pagit siya layo kay sa tanang lugar sa Amerika. Sa Duluth, Minnesota. Duluth, Minnesota. Amerika. Niabot siya Pilipinas, dili siya Cebu na misyon. Sakto kay timing, nag-mission siya. Dinhigyod sa bukid nga bahin sa San Remigio. Dili yung lugar na mission siya. Unya pag-abot ni dili karahang panahon pa man to. Ang mga Amerikano nga pare, dili mantigo mo binisaya, dili sa kamao mo bisaya ba? Ang problema kay sagad-sagad sa mga tao nga nanimbas kapilya, di sa mantigo mo in English. Na kung may makamao, pipila ra. Unya sagaran Bisaya gyud ang lengguwahe nga naandan, mo nahibawan. Pag-abot sa mga pare sa kapilya, mumisa man siya. Mumisa siya, ginan siya siyang terrorist guide. Nang ginay terrorist guide sa foreigner. Ako ning tourist guide terrorist guide naman noon. Ginan siya tourist guide, Pader. Ayaw na lang pag-misa, Pader, kay di man kasi nabot. Mga tao dre Bisaya, na ikaw isa ka kamaong Bisaya, in English tanan. Ayaw na lang pag-misa.
Sa Bisaya, di ko ito kasabon Amerikano. Dito na i-translate diretso. Pero ang mga Amerikano nga pare, yung siya, sumay kong gianhin din eh. Ang gianhin din eh, ang paghatag ni Kristo dito sa mga tao. Niya mabuhat na ako diya sa Santos nga misa. Kung di ko mamisa, puslanan na kung pag-anhin din eh. Mamisa dito. Niya, problemahan na yun siyang terrorist guide. Usaon man mayroon pagsulbat na dili man ikamao mo Binisaya. Kunya ang iyang lingwahe ni English tanan sa oron masabtan ba ganyan ni misa? Mas may solusyon. Nangita o mo volunteer ti-translate sa iyang gisulti. Pangutan na mga tao, kinsay mo volunteer ti-translate sa pang sulti ni Padre. Kisay mo volunteer? Kamo, volunteer mo? Huwag nangahas at volunteer eh. Bisan ka itong kamao-mao in English. Makuyawan, di ka na volunteer ka sa kasabanan. Huwag nangahas at volunteer. Huwag mo nyo yung volunteer nga mo translate. Kung saan man na ron? Napugos. Nabunlutan ang sakristan. Sige, pamayabas. Ikaw na rin translate to. Katong lang yung sakristan. Tagsa sila microphone. Barog ang pare. Ito ikas nasayad sa altar. Direspikas ang sakristan. Kunya timing man ito nga Semana Santa. Semana Santa ba? Wala ang Semana. Gusto pa padong Espiritu Santo. O di ang mga pagbasa may tungod sa kasakit ni Kristo. No po iwali sa pare. Diretso na lang kaswali kay kung sugda na to sa introductions misa, dugay kita mo mag-translate. Wali na sa padre. Merkano ha? Tig-translate ang sakristan. Okay, so kung nagwali ang pare, maminaw mo kung nagwali na. Maminaw ba di? Minaw. So kung nagwali ang pare. In English, maningon din pare. My dear brothers and sisters. Gihubad sa sakristan, di-translate. Ingon din sa sakristan. Mga pinangga kong mga kaigsuunan. Sakto yung mag-translate. Very good. Padayon ang pare. Christ has been crucified between two robbers. Gihubad sa sakristan. Si Kristo gilansang tunga-tunga sa duha ka mga guma. Di niya siya katawa, katong pipilar ka mga tao, nahimo maning guma. Robbers man, sa may Bisaya sa robbers. Guma, Ang pare, at siya kabalaka kay seryoso niya kung wali, anong niya may mga smile. Padayon siya. Ingon siya, we need to sacrifice. Translate na sa Kristan. Nanginahanglan tagduha ka sakong bugas. We need to repent. Nanginahanglan tang mamintal. Because if we will not repent, kay kung dili ta mamintal, the wrath of God will be coming unto us. Ang mga ilaga sa Ginoo manganhi diri sa ato. Imbis wrath kasuko, nahimo na ng mga ilaga. Mangutan niya ko ninyo, nag-joke ba ang pare sa iyang wali o wala? Wa siya magkomedya. Pero nga nung nangatawa man mo. Kay sayok man ang paghubad, sayok man ang pag-translate sa sakristan, nahimong katawanan ang seryoso nga wali. Sa ato pa, kitang tanan diri mga Katoliko, do not tay misyon. Ang atong misyon, paghubad sa kinabuhi o pagtulunan ni Kristo. Kung sa paghubad, kinahanglan makita din ha sa itong kinabuhi ang mga pagtulunan ni Kristo, mabuhian na to. Kung nasinayok na nimo paghubad, katawanan na nimo pagkakristohanon. Katawanan. Kuha ninyo? Joke-joke na lang niya itong pagkakristohanon kung maingon ka nga, Katoliko mo ko kristohanon man ko. Pero unang-una, huwag ka kapalaong si mo pagtuo, kaya huwag ka di ka kasabot. Nalay man hindi rin, mamutahan na ni mo, ano man mong mga Katoliko nga, manguros man mo, kisa may magatubag diha, anong manguros man mo? Okay na, manguros na kayo, makilatan, baka na yung mga dalugdog na kusukistanan, nila walang manguros na kuyawan. Wata ka palaong, wata ka susi sa katarungan, kung nano, nagibasa yung ibuhat na to,
kining atong mga ginbuhaton diri sa simbahan. So muna ato ang tukion ron, magchikahay ta. Istoryanay ba? Chikahay ta, tukion ta. Wala mo kaabot na ng programahan. Karaan na kayo sa TV sa una. Chikahay ta, tukion ta ang atong mga pagtulunan sa simbahan. Kaya kung di na ito ni masabtan, sayon ra kayo na itong isalikway. Dali ra kayo ang pagtalikod sa simbahan Katoliko kung wa nimo masayri ang katarungan sa tanan na itong ibuhat dire. Unsay rason, unsa may pagtulunan na nagpaluyo sa itong mga ibuhat isip Katoliko. Kung wa ka masayo na nalaymuan hindi mag-ilok-ilok og Biblia, madag sardinas, madag noodles. Imagine na, Katoliko ka, 45 katuig. O Katoliko, sus 45 katuig. Gianhi og laing relihiyon. Giwalihan og 15 minutos, gihatagan rag sardinas ug noodles. Gibiyaan ang iyang 45 katuig nga pagkakatoliko. Gibaylo ras 15 minutos plus sardines and noodles. Nga naman, namin nasayra na nadiri. Nga naman, nga hungaw man ng pagkakatoliko, wa may kaalam. Huwag kaalam. Importante na doon na tayo kasayuran. Timana na to, yung mga Ginoo sa Biblia niya. Kato nasa naandan ko nga mukutlo-kutlo o mga bersikulos Biblia, kini mang laing sikta, laing relihiyon. Pero kanang Biblia, atua man ang tani. Kining Biblia, libro ni Katoliko niya, i-elaborate din ni Sanrio later on. Karoon taon-taon, yan natagan sa background, giunsa ni Biblia pagkihimo. Okay. Libro ni sa simbahan Katoliko. Pero, subok kayong pamalandungon, natuan ng libro, huwag na kahibaw. Daghan ito dito, huwag kahibaw ng Biblia. Kasi may magbasahan din ng Biblia. Kunya, hindi magka-anad sa Biblia, na imuan na ito ng laing relihiyon. Sa tinuod lang, 15 ra nakabuok, versikulo ilang na-memorize. Kunya, kaya ikaw, huwag yung kayo na-memorize, bisag kusa, nagtuo kag may laki na kayo na sila. So, dali na kayo kang ilaron. Pero di na sila may laki. 15 na kabuok versikulo nila. May ra kayo nila nabawaan. Ato ang libro, kita may kamauan eh. Kinsa may labing nasayod sa istorya? Ang author o ang katong nangupya? Ang author ang nagsuwa. Ato aman eh. So kung buot kang masayod sa pagtulunan sa Biblia, maminaw ta sa pagtulunan nga gikan sa simbahan Katoliko, dili gikan sa laing relihiyon. Kuha ninyo? Okay. Huwag ko masaba ha. Istorya na. Istorya na. Relax lang. Kalma. Ingon ang Ginoo, Oseas Kapitulo 4, versikulo 6. Biblia na. Oseas Kapitulo 4, versikulo 6. Ang Ginoo mismo yung ingon, mangalaglag ang akong katawhan tungod sa ilang kakulang sa kaalam. Ano sa to? Mangalaglag ang katawhan sa Diyos kay kulang sa kaalam. Kamo katawhan mo sa Diyos, dili. Kang kinsa man mo katawhan, sa Diyos o sa yawa? Sa Diyos? Katawhan sa Diyos. Sakop mo sa Diyos. Isa ito rin yung sa yawa. Katawhan. Wise na katong sa yawa. Di, joke. Katawhan sa Diyos. Sakop tas Ginoo. Dili sa yawa. Karon kay sakop man mo sa katawhan sa Diyos. Na may kaalam, may tungod sa Biblia, wala. Naay gamay. Puros ta naay gamay dire. Gamay. Naay mga gamay. Oh, may buntag natong tanan ng mga naay gamay. Di ko medya. Gamay ra tong kaalam, kulang-kulang. Ang iyong Ginoo, malaglag ang kulang. Ang kulang sa kaalam, malaglag. Kung sa na lang kaya itong wala, yo'y kaalam. Ang kulang, malaglag, pa mo ganit. Sa mo ito mo, oh, importante nga doon na tayo kaalam. O niya mo usa sa mong toyo din pagpaambit o kaalam, nga tinuod yun nga kaalam. Pagtulunan nga tinuod. Kay sutian na mo, prangkal ang pagkastorya. Bisag kinsa pang banggiitan pastor sa laing sekta. Puros kina dunay bakak nga pagtulunan. Dunay mga sayo. Kay lagi, di naman sila ang tinuod nga relihiyon. Gama-gama ra na tao. Ginama ra tao.
dili mo hingpit nga nagda sa kamatuoran. Importante makasayod tas kamatuoran. Unya doon na pa dugang bersikulo, Proverbs. Sabot mo Proverbs. Panultihon. No, na sa Biblia. Kung inyong abrihan ninyong Biblia, assignment ninyo ni abrihin ninyo yung Biblia, iniguli ninyo sa inyo ha. Unya kay wa man mo ida nga notebook o ballpen, okay ra na kay kabaw ko nga mga wise kay mo, i-print lang sa inyong auto. Na ko yung video, ako nang i-record. Ma-check ra matagan mo ko ang kopya. Sa Biblia, Panultihon Kapitulo 19 versikulo 2. Ano sa to? Panultihon. Huwag mo kasabot mo sa nano. Inigabay News Bible, usa na sa mga libro dere na nakabutang Panultihon Proverbs sa in English. So may man ron kaya naman tayo Google, ma-search naman nato dayon. Kanang mga dalidaran ba kung tang lula. Sa manigaw ko, ay alam ko tanan ako la i-google na. O sabot ko sa nang Google dong. Google ng liog sa manok. I-google ang liog sa manok. Ma-search rin na ninyo. Proverbs chapter 19 verse 2, ingon ang Ginoo diha. Enthusiast without knowledge is dangerous and will often lead to nothing. Sa pagbinisaya na. Kanabang kadasig na kulang sa kaalam, way kaalam, delikado o kasagaran, musangpot ngadto sa wala. Kadasig. Kinsa may mga madasigon, kusog musimba, kusog rosaryo, pero way kaalam sa iyang gibansay nga pag-ampo. Kung sa ingon sa Biblia, delikado di na. Importante di ay nga nakasabot ka sa imong gibuhat. Dili ra kay nagbuhat-buhat ra kanay kung tanon ka. Anong ginana mo? Anong munguros mo? Ambot lang, basta kay mo na dinanda mo. Mangambot na lang ka. So kinahanglan makabaw ta mo tubag na. Nya dili lang kay pagtubag, mula mo sa ato pagbansay kay kasapot man dali ta matayo. Kung nay mo saway, adi ka madutlan. Di ka maungsal. So isaway lang daw. Wa mo ko maigo sa imong gisulti. Ang pinakako mo ano? Tubag ko ni Bro Ron. Iyan ang i-explain. Kaya ko, introduction naman eh. Kuha mo na ko, ako papel din ron, MCWD. Sabot mo kung saan ang MCWD? Murang correct, wrong di ay. MCWD. MC. Bago na ni Bro, pero ako na ihatag niyo highlight, kaya nagtagalog to sa Brad ganina. Nay mungutana ni Mote. Kamong mga Katoliko, nanong naggamit mong ribulto niya, sawayon ka, ingnon ka, nag-Diyos-Diyos mo ng inyong mga larawan. Mukotlo ra pag Biblia ang nanaway. Mugamit o bersikulo sa Biblia. Nya ikaw nga way alam sa Biblia, magyamo-yamo ra ka, bitaw no, bawday, bawal gid na sa Biblia. Wa na di magdugay. Imo di yung biyaan ng imong pagkakatoliko. Kay kaya mo iyamo ra ka. Murag ka ng iro at tubangan sa taxi. Tama ng iro at tubangan sa taxi. Iyamo ra. Huwag ta kasabot. Niyo mo gamit ng Biblia. Gamit ang Biblia. Ang kanang mga relihiyon. Exodus 23 ganto 5. Ingon ang Ginoo. Ayaw pagkulit o dagway sa mga larawan, sa langit, sa yuta o sa ilawang sa yuta. Ayaw niyo silang ludhi, ayaw niyo yukbuin. Di ay pakuliton o larawan, na bersikulo gigamit. Word of God mo ng Bible. Karon lang basa-basahan ka na. Usahaw na mo pagtubag, ngayon kabitaw, no, bawal rin na. Unyawa ka hatagi sa kumpleto nga detalye. Kung unsay gibawal. Ang gibawal din, katulad larawan sa baka na maghimong Diyos-Diyos. Pero naghimong larawan, ni wahimo ang Diyos-Diyos, pwede kayo. Doon na pwede ang bersikulo, din ako ihatag ninyo daan karon. Na nagsubok yun ang Ginoo, maghimong larawan. Excited mo na, okay rin ninyo matuluan mo na. Ganahan mo din. Murag di mo ganahan, murag nang. Why excited mo ba? Wala yung reliyon mo na din eh. Na ano? Natagaan mo? Sardinas?
freedom, bahala sila nila magwali. Pero kamong mga ginikanan ng Katoliko, ayaw niyong patambungan yung mga anak dito. Nga naman, matudluan magsayop ng pagtulunan. Matudluan sayop ng pagtulunan. So kung muhatag og sardinas, dawata kaunang. Pero ang gitudlo ayaw. Unya kung ang danger magod, ang nakadelikado magod kung mamati ka dito, labi na ng mga bata, niya, wa pa nahibawan, muling ko dito, matuluan o sayo, mao na gyud madala. Maanag na sa sayo, okay rin nyo yung mga anak tuluag sayo? Dili. Okay rin nyo yung mga anak tuluag sayo? Dili no. Umuna nga, ayaw ninyong patambungan dito. Kunya na pala yung mga atake nila. Manaway sa mahal na Birhen Maria. Kung ako'y Jesus, suway sa way yan ako mama. Malaparais kit ka. Swerte lang na dili ako'y Jesus. Manaway. Kunya ikaw pinangga ni Muslim Mamiri, malipay ka. Mangutan na ako ninyo, nahigugma ba mo sa inyong pagkakatoliko? Wala. Nahigugma? Kanang imong cellphone, nahigugma ka na ba? Imong cellphone ba? O, gamit man ang imong cellphone. Imong yun na ang dipinsahan. Imong yun ang proteksyonan. Dili ka mo sugot na ako nang kuhaon imong cellphone, niya ko ipuspos. Ako tamakan. Hindi ka masugot eh. Imong proteksyonan. Imong anak, ako ang laparohon. Okay rin mo? Pinangga na nimo. Imo ginang dipinsahan. Mingon dyan ka, ay ginagsuhay dapat-dapat na kaya wag ka kapakawan na bisa mo sa kamumho. Imo ginang dipinsahan. Imong papa, kung patiran, di isa ka. Pinangga man nimo. Sa kumutan na ganina ninyo, na ikugma ba mo sa iyong pagkakatoliko, ni sanong mo. Karon daghan mang manaway sa imong simbahang Katoliko nga gituoan. Nahigugma mo ka. Mudipinsa ka o imo rang pasagdan nga sawayan? Mudipinsa ka? Unyang saan magdipinsa? Kinanglan na kay armas. Armas. San Miguel, nag-espada. San Miguel, ganyan. Unsa may armas na itong gamiton pagdipinsa sa simbahang Katoliko? Samurai? Cobra o sting? Samurai. Ang atong gamiton na armas, ang atong kaalam nga nahibaw ta unsaon pagdipinsa. Muna atong armas. Kuha ninyo? Niya mo basa tas Bible sa may meaning ng Bible, ng word ng Bible. B-I-B-L-E. Basaha, ini kahumag basa, lakaw, iwali. Kuyawan, binisaya. Sa ito, Bible, basaha, ini kahumag basa, lakaw, iwali. Pero ang imong pagbasa, kuyugan sa imuhang pagtuon, dili sa bisan unsa nga pagtulunan, kundi gikan gyud sa simbahan. Unya, dinhi layo-layo maning lugar, pero pwede rin maning adhion permanente. Sa unsa pa ni kalayo, kung kana kung manambong mo, masanay pareho diri mag Bible study, way manambong. Importante nga dunay manambong. Unya, kini ato ang muhatag ron og paambit nga taas-taas. Dili man ni Bisaya. Pero Tagalog, kamao man sa mo Tagalog. Kay sigurado gyud ko, magsigigid mong tan-aw og salida nga Tagalog. Mga drama nga Tagalog. Kasi magtanawan rin drama nga Tagalog. Oh, mga batang kapwa. Aw sana batang Quiapo dai. Batang kapwa. Batang Quiapo, bisag ka usawa di ko kasuway tan-aw na. Biar Quiapo ng mga salida ba? Kaysa mo anay TV. Mananaw may TV pero way salida. TV rin tan-aw. Way salida. Unya, murag ako rin taga-syudad nga di mo tan-aw salida. Matanaw salida pero dili sa TV. Kaya namay kanang online ba? Online. Sa una panahon, ang online sa mga kanang manghigdaan ng mga nikato. Online. Online ang mga manghigdaan. Karoon ang online na naman sa tuslok-tusloko na masilipon. Sa kalaang panahon, 90s mo kung nga bata ba? So naamis boundary.
Pagka bata ako, ang among upload sa una, ang upload sa mong panahon ka na rin yung saging nga hilaw-hilaw. Karon mag-upload na. Ang mouse na mo sa una, ka na rin bukuron sa email. Karon ang mouse, ay, nanay right click o left click, ay. Ita, pamidya ra. Nya, ihatag ka mo nga ang speaker na bagitan kay nilayo kay nibibiyahe. Nisakay pa ning sigbin, bro. Ay, sigbin ka ning bago para maabot nilayo kay tanan. Sabtan niyo yung Tagalog kay Brian Trabalitawana, paspas ko ng istorya. Paminaw kay mong mayo kay mong tabi. Okay. Mangyo ko ninyong tanan. Nga mutindog ta kadiyot. Kadiyot ra kayo. Isa ang inyong tuo nga kamot. Repeat after me. Kung siya kong isulti, usba. Binisayon lang ako. Ako. Sulti nga. Sulti nyo nga. Mga ano niya. Jaime. Ralph. Nagasaad. Sa tibuok kong kasing-kasing o huna-huna. Nga samtang na ay nag-istorya sa tubangan. Dili yun ko makigtabi sa kong tapan. Katurang sa layo-layo. Nagsaad pag-usap. Nga dili mulakaw dayon. Ini kahuman o kaon. I thank you. Lingkod. Salamat kayo. Nang hinaot ko ngayong tumano ng inyong saad. Kaysa ikon pa, promises are made to be broken. Tanawa. Tumana yun na ninyo. Okay? Ready na mo? Okay. Mo elaborate siya sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. Labi na kasaysayan sa simbahan. Di ta nagsugod, di ta usay na hitabo, along the way, yung mga reliyon. Okay? Ako ihatag ninyo, nagdumili ko siya paghatag siya kompleto ngalan kay mapagsanon manitawanan. Di siya ginahanap ka ng isulti ang iyang mga achievements ba? Yeah, simple ra ko no, diretso lang na introduction. Okay. Pero daghan siya achievements. No. Daghan siya achievements. Nya, wa man niya di siya mo sugot ng isulti. Diretso lang naman siya nan. Ang hatag niyo San Rio to explain further about the Catholic faith. Ato papakan. Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat, no? Meron akong iiwang una pala isipan sa inyo, no? Tayo ay nasa ilalim ng Catholic Church, kung tatawagin. Meron pa kayong idea kung kailan magsimula ang mga ribultong to? Bago tayo magsimula sa ribultong to, ako nga pala si San Leo Adams, isang Catholic faith defender na ang ating patron na San Miguel Arcangel, siya po ang patron ng mga defensor ng simbahang Katolika. Kaya nga po may espada, di ba? Siya ang lumalaban sa mga protestante. So kung tayo ay deboto kay San Miguel Arcangel, hindi po dapat tayo magiging protestante. Ngayon, kailan nagsimula po yung mga sacred images na to, yung ribulto na ganito? Kailan ito nagpasimula? May simbahan na ba na umiiral? Lumuhod ba ang mga apostol sa ribultong ganito? Nagsaksihan ba ng 12 apostles na meron ng ganitong ribulto? Tayo ay nagdedebusyon, mahal na mahal natin ang prosesyon. Nagprosesyon ba ng Birheng Maria ang 12 apostles? Pag tayo po ay gagawa ng isang aktibidad sa loob ng ating simbahan, dapat unang-una natin alamin bakit natin to ginagawa. Bakit nga ba may ribulto? Hindi ba sapat na lumuhod ka, tipikit mo yung mga mata, sabihin mo, Panginoon, tulungan mo ko? Kailangan pa ba ng mga yan? Ano ba ang dahilan ng simbahang Katolika bakit may nasarenang natutulog? Bakit may mga nakapako pa sa krus? Pwede naman natin isipin, Lord, nasa tabi kita. Bakit para saan to? Okay. Ang Christianity o ang ating simbahan ay nagsimula sa walang pangalan. Wala po tayong mababasa
sa Biblia na nagsabi si Christ, "Oy, Katoliko yung itatatag ko." May nabasa po ba tayo? Wala. Bakit nga ba sa Rio walang pangalang Katoliko sa Bible? Bakit? Dahil alam ni Kristo na kapag nagbanggit siya ng pangalan, maraming mga tao ang gagamit ng pangalan yon para pagkakitaan. At isang malaking pagpapatunay na si Kibuloy, MCGI, hindi ba? Abuloy, Laga, ginagamit ang simbahan para maging mayaman. At alam ni Christ yun. Ngayon, kung wala palang pangalan at wala palang tributo during that time, bakit tayo nagkaroon? Para saan? Anong gamit? Anong dahilan? Dapat alam po natin ito. Hindi lang po tayo basta titingin sa Miguel Arcangel, protektahan mo ko. Pero ang tanong, bakit ka may tributo? Dapat nagtatanong tayo sa mga nakikita natin. Hindi lang tayo dapat nagpapadala sa emosyon. Dapat mataas ang ating intelektual kung paano natin pagmamasdan yung mga ginagamit natin na pagdedebosyon sa loob ng ating simbahan. Okay. First century, unang siglo, sa lugar ng Antioch, na which is ngayon ay Turkey na tinatawag, diyan po tayo nagkaroon ng kauna-unahang rebulto. Yan ay si San Jose. Sa panahon ng mga ng first century, hindi po tayo pwedeng magkaroon ng ganito. Pinapatay ang mga Kristiyano ng mga pagano. Ang umiiral na relihiyon noon ay Judaism at pagano. Pag sinabing pagano, ito yung mga mababasa sa Bible. Baal, Beelzebub, Molech, mga Diyos-Diyosan. Diba? Kapag hindi ka sumamba sa mga Diyos-Diyosang ito, ipapakain ka sa leon, ipapako ka sa krus, susunugin ka ng buhay. Ang kuko mo, paa at kamay, unti-unting tatanggalin hanggat hindi ka sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ganon ang pinagdaanan ng mga Kristiyanong Katoliko, na kapag hindi mo to sinamba, papatayin kita. Kaya ang mga Katoliko noon, Kristiyanong Katoliko, nagtatago sila sa mga kuweba. At hindi tayo nagsimula sa ganito. Saan tayo nagsimula? Sa pagpipinta. Ang mga sinaunang Kristiyano o sinaunang Katoliko natin, tayo ay mayaman sa kultura pagdating sa pagpipinta o sa tinatawag nating sining. Inilarawan ng ating mga alagad sa kanilang mga naging disipulo na ito ang itsura ni Maria. Ito ang itsura ni Christ, nakita ko siya. Inilarawan niya sa iba't ibang katakomba na tinatawag. Pag sinabing katakomba, kuweba kung saan nagtago ang ating mga alagad, ang ating mga sinaunang Kristiyano. Dumating ang ikalawang siglo, tinatawag nating second century. Second century, ito ay sa panahon at taon ng pamumuno ni Emperor Constantine. Ito ay napapanahon ngayong Flores de Mayo, Santa Cruzan. Si Emperor Constantine, ang kanyang ina ay si Reyna Elena. Yan, no? Ano ginawa ni Reyna Elena? Bakit siya yung isa sa malaking importanteng karakter sa Santa Cruzan? Bakit siya? Bakit si Reyna Elena ay hindi na emperatriz pa? Bakit siya? Dahil kay Reyna Elena kung bakit nasa atin ang krus ni Kristo. Siya ang nag-utos sa panahon ng mga pagano na hindi pa naniniwala ang anak niyang si Constantine na si Kristo ay Diyos. Siya ang nagpahanap. Hanapin niyo ang krus ni Kristo. Sila ay pumunta sa bundok ng Golgota kasama ang libo-libong hukbo para hukayin at hanapin ang krus ni Kristo. At may 3 krus na nakita. Paano nga naman natin malalaman kung saan ang krus ni Kristo doon? 3, tandaan nyo, nung pinako si Kristo, may 2 magnanakaw. So para malaman kung nasan ba itong krus ni Kristo, nasan ba itong krus ni Kristo na to? Meron siyang isang katiwala o isang alalay, alipin na tinatawag. Itong si Reyna Elena, Reyna to. Patuloy ang kanyang pagdurugo at nasa bingit na siya ng kamatayan. Anong sabi ni Reyna Elena?
Malalaman natin, alipin, kung nasa ng krus ni Kristo, kung hihiga ka sa isa sa tatlong krus na yan. Pinahiga siya sa unang krus, walang nangyari. Sa ikalawang krus, wala pa rin nangyari. Pero sa ikatlong krus, gumaling yung alipin. At itong krus na to ay pinagpira-piraso, at isa sa naiwan dito, nakapirasong krus na ito, dahil hindi na siya buo sa tagal pa naman ng panahon, 2nd century, 33 AD si Christ crucified. Ito ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa ating simbahan, sa kanyang anak at sa pamilya ni Santa Elena. Etong si Constantine, malaki yung doubt. Pagano sino ba yung Kristo nyo? Tao? Bakit ko sasambahin yan? Si Constantine, iba ang Diyos na kinikilala. Mahirap sa atin yun, di ba? Na Katoliko ka, magmumuslim ka, maniniwala ka ba agad kay Allah? Hindi. Katoliko ka, maniniwala ka ba agad kapag ikaw naging iglesia ni Kristo? Yan ang tatag ni Christ? Hindi. Bakit? Dahil yon ang ugat at yon ang pinamulatan mo, paniniwala. So nagsabi si Constantine, totoo ba to? O sige, uso gera. Pag nanalo ako sa gera, kung totoo tong krus na to, sasampalataya ako sa iyo. At maraming pagkakataon na ang Panginoong Jesus ay nagpakita sa pamitain ni Emperor Constantine na isa sa naging dahilan kung bakit siya naging emperador ng mga Kristiyano. Kauna-unahang emperor na naging Kristiyano, ang anak ni Reyna Elena. Okay. Bakit ko ito gustong talakayin sa inyo? Ang pagbubukas ng mga ribultong ito ay nagsimula 2nd century sa panahon ni Emperador Constantine. Tayo ay hindi nagsimula sa ribulto. Tayo ay hindi nagsimula sa pagpipinta. Tayo ay nagsimula sa pananalangin ng taimtim, pagdarasal ng mag-isa na nakakulong sa loob ng isang silid. Kaya nga diba sabi sa Bible, kung ikaw ay magdarasal, ipinid mo ang bintana, ipinid mo ang pintuan hanggat maaari huwag mong ipaalam. Ganon ang proseso ng pagdarasal ngayon, hindi sa mga ganito. Pero bakit tayo nagkaroon ng ganito? Para saan to, San Rio? Display ba to? Ito ba luluhod ka dito para sambahin mo? Diyos ba to? Pag tayo lumuluhod at harap tayo dito sa altar na to, ano ba ang iniisip nyo? Nandito ba ang Diyos? Ay, nakapako ang Diyos natin. Ganun po ba? Hindi. 2nd century, nang tinanggap ni Emperor Constantine ang pagiging Kristiyano, siya ang nagbukas ng pinto sa ating simbahan para magkaroon ng ribulto. Pinapatay kasi tayo ng mga pagano. Ang tingin ng mga pagano sa atin, mga satanista. Siyempre, bagong sibol tayo Hindi naman tayo yung tipong bagamat tayo ay lumang relihiyon, may mga nauna sa atin. At yung mga nauna sa atin, sila yung pumapatay sa atin. So sa pamamagitan ni Emperor Constantine, lahat ng mga pinatay ng mga sinaunang Kristiyano, pinag-utos niya sa simbahang Katolika na nandiyan dyan sa Roma. Lahat ng mga pinatay na yan, gawan nyo ng monumento, ipagpatayo ng ribulto, karapat-dapat silang parangalan. Dahil sa kabayanihan at pagbubuwis ng buhay na ibinigay nila sa kanilang pananampalataya para sa ating simbahan, dapat lang natin silang bigyan ng pagpaparangal. Kung paano si Gatto Rizal, ang bayani ng ating Pilipinas, ay binibigyan natin ng pagpaparangal dahil sa demokrasyang ating tinanggap. Anong-ano pa ang mga santo at mga banal na pinugutan ng ulo. Sinunog ng buhay. Pinana, siniba. Hindi ba't ganyan ang pinagdaanan ng ating mga santo? May masama ba kung paparangalan natin sila sa pamamagitan ng paggawa ng mga images? Wala. Now, 2nd century, nung kumalat ang mga ganito, ito ang dahilan kung bakit naging Kristiyanong bansa ang buong mundo. Ang buong mundo noon ay hindi Kristiyanong bansa, tayo ay mga pagano. Ang bawat bansa noon na umiiral ay sumasamba sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Sila ay may mga sinasamba ng mga ribultong nakikita ng ating mga mata na hindi naman natin alam kung saan sila nagmula. Pero dahil sa mga ribultong ito ang naging dahilan
bakit nawala ang mga pagano sa papanong paraan? Sa pamamagitan ng anak ni Rina Elena na si Constantine. Dahil siya ang emperor at makapangyarihang emperor sa bayan ng Roma, ang sabi ni emperor, lahat ng mga paganong rebulto, basagin, ang susuway sa utos ko, papatayin. Ay, natakot syempre yung mga pagano. Ikaw ba naman, susuway ka ba sa emperor? Kasi bibitin kang patiwarik sa maraming tao. Natakot. Ngayon, sa panahon ngayon, nung binabago na ang mga ributo ng pagpapagano para palitan ng ganito, ito ay ginamit hindi po unang-una sa pagdadasal. Ang unang gamit nito ay ginamit na panturo sa mga may kapansanan, sa mga hindi nag-aral, at sa mga hindi marunong magbasa at magsulat. Ang pamamaraan ng mga pagano noon para lumawak ang kanilang pananampalataya ng mga hindi naniniwala kay Kristo, gumagamit sila ng ganito, ng rebulto. Kaya kapag hindi ka marunong magbasa, hindi ka marunong magsulat, at pagano ka, nagtatanong sila, ano ba ang tsura ni Kristo? At itong mga image na to, yan pa talaga mukha nila? Sure ba kayo? Sure ba kayong ito mukha ni Christ? Paano nyo nalaman? Nakita nyo? Meron na bang camera noon? Nag-selfie ba habang nakapako si Christ? Christ, selfie! Nag-picture ba? Paano nyo nalaman na ang mga mukhang yan, mukha ni Mama Mary? Eto? Paano nyo nalaman na mukha nila to? Wala namang camera noon. Dahil yan sa mga pinta. Ang mga mukha ng ating mga sacred images ay kinuha sa mismong pinta ng ating mga alagad. Hindi yan kathang isip, hindi yan gawa-gawa lang. Kopya po ito mismo sa mga orihinal na pinta kung paanong inilarawan ng mga alagad ang mukha ni Kristo at ng kanyang ina. At isa sa mga pinta na ipinagmamalaki ng ating simbahan ay ang Our Lady of Perpetual Help. Si San Marcos at San Lucas ang nagpinta nun. Kaya meron tayong original na mukha ni Mama Mary at ni Christ dahil iginuhit yan ng ating mga sinaunang Kristiyano. Ngayon, dahil ito ay ginagamit para turuan ng mga pagano, ito rin ang naging dahilan para mas lalong lumalim ang ating pananampalataya. Bakit? Tayong mga tao ay madalas na nakakalimot. Hindi po ba? Ano ba yung nararamdaman niyo pag nakikita niyo yung crush niyo? Ay, my God. Hindi ba't nakaka-inspire? Oh, yung crush ko, dumaan. Pogi. Di ba? Ang sarap sa feeling. At minsan, nakakalimutan natin ang Diyos kapag hindi natin siya nakikita. Kapag hindi natin siya araw-araw naaalala. At paano natin maaalala yon? Pag nakikita natin. Isa yun sa dahilan kung bakit merong ganito. Maglalakad ako, nang problema ako, iniwan ako ng asawa ko. Nakakita tayo ng ganito. May pag-asa pa, Lord, ikaw nang bahala. Through what? Sacred images. Isa ito sa nagre-remind sa atin na kahit nasa ibaba ka, may pag-asa. Kasi may nagre-remind sa atin na nandito ako. Hindi kayo nag-iisa. Ano ba? Larawan ng inyong mga magulang, nanay mo, tatay mo, kapatid, jowa, crush mo, BTS, di ba? Kapag iyan ay dinidisplay natin sa loob ng ating tahanan, iba yung nararamdaman nating saya at inspirasyon sa mga bagay na nakikita natin kasi hinahangaan natin sila. Bakit mahalaga ang ganito? Dahil nababawasan ang imoralidad na ginagawa lalo na ng mga kabataan ngayon. Alam naman po natin, sa panahon ngayon, palaswa na ng palaswa ang mga kabataan. Bakit? Dahil hindi na po nabibigyang pansin ang mga sagradong larawan at napapalitan na ng mga hindi magagandang imahe. Kaya ang bata-bata pa lang, ang dami ng alam na hindi dapat malaman ng ganong
sacred images na to dahil kung araw-araw nating makikita ang mga banal na larawan sa pang-araw-araw nating pamumuhay, araw-araw nating maiisip ang Diyos. At pag araw-araw nating maiisip ang Diyos, araw-araw natin siyang mararamdaman. At pag araw-araw natin siyang mararamdaman, magiging isa tunay na Kristiyano ka. Ang mga ribultong ito ay pinagbuwisan ng buhay ng libo-libong Kristiyanong Katoliko. Hindi lang po yan basta ganyan. Ang dami pong pinatay dahil sa mga sacred images na to, kung alam nyo lang. Kung aaralin natin ang first century based sa Catholic history, marami po ang nagbuwis ng buhay para po sa mga sacred images na ito. Ngayon, pupunta tayo sa Bible base. Sanrio, puro ka history, Bible tayo. Ang gagaling ng mga protestante, saan mababasa? Pero sinong bumuo? Ang gagaling ng mga protestante, hoy, mali kayong Katoliko, dito yan mababasa. Ang tanong, sinong bumuo? Dapat alam natin lumaban. Hindi lang tayo titingin at nakanganga at tanggap ng mga aral at maniniwala na hindi nyo rin naman pala inaral. Hindi kayo ang tunay, peke kayo. Ayon sa aklat ng ganito, sinong sumulat, kailan simulat, saan sinulat, anong taon na buo ang sinasabi nilang kasulatan. Mamaya natin pag-uusapan. Dito tayo sa Bible base. Okay. Meron madalas na ginagamit ang mga protestante sa ating mga Katoliko para iligaw ang bawat isa sa atin. Para paratangan ang ating mga sacred images na yan ay mga Diyos-Diyosan. Maglalatag tayo ng Old Testament o tinatawag nating lumang tipan na kung saan ito ang ginagamit ng mga protestante. Exodus 20 verse 4. Huwag kang gagawa, I repeat, huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Pinag-uutos ng Diyos, huwag kang gagawa ng imahe nasa itaas, nasa lupa, o nasa tubig. Paano to? Bilang tayo ay mga Katoliko, pinag-uutos ng Diyos, huwag kang gagawa ng ribulto. Ano to? Halimbawa, isa akong protestante. Sa mga nandito, tatanungin ko kayo, kung meron kayong idea. Ang sabi ng Diyos, Exodus 20 verse 4. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Paano po ito? Lumalabag ba tayo? Huwag daw gagawa ng image, huwag gagawa ng ribulto. Paano to? Di ba? Paano po pala kung magaling akong protestante, ay naku, lahat kayo talaga, protestante na. Okay. Ang sabi dito, huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Sinasamba niyo ba? Sino po ang sumasamba dito? Kayong lahat sumasamba po kayo dito? Okay. Meron po bang tinuturo ang ating simbahan na dapat sumamba tayo sa ribulto? Ano po ang tawag sa mga sumasamba sa ribulto? Uulitin ko ulit yung tanong. Sinasabi ko sa inyo, mga kapanalig kong Katoliko. Okay, I repeat the question. Sino pong sumasamba dito? Kayong lahat. Ano po itong hawak ko? Ribulto, tama po? So tatanungin ko kayo, sumasamba kayo sa ribulto? I repeat the question. Ang sabi nyo, sumasamba kayo dito. The question is, sumasamba ba kayo sa ribulto? Oo o hindi? Okay. Sumasamba kayo sa ribulto, ha?
Ang Diyos nyo ba ay isang rebulto? Bakit nyo sinasamba? Ulitin ko yung tanong para mas malinaw. Sinasamba nyo ba to? Oo, hindi. Ano to? Rebulto. Kayo ha, pinapagod nyo ako ha. Okay, rebulto. Tatanungin ko kayo. Sumasamba ba kayo sa rebulto? Oo, hindi. Oo. Ang Diyos nyo ba rebulto? O ang gulo-gulo nyo, hindi pala rebulto Diyos nyo, pero sumasamba kayo sa rebulto. Ay, ano ba talaga? Okay. Dilinawin natin yan. Hindi po tayo pwedeng sumamba dito. Makinig kayong maigi. Hindi po tayo pwedeng sumamba dito. Wala po itong kapangyarihan para pagilingin kayo. Wala itong kapangyarihan para kakainin kayo. Bakit? Bato yan. Bakit kayo sasamba sa bato? Ang ating Panginoon ay Espiritu. God is Spirit. That's why may Holy Spirit. Jesus Christ. Diba? When He died on the cross, umakyat sa langit, kaluluwa pati katawan, ascension. God the Father is Spirit. Even the angels, they are Spirit. Rebulto ba sila? I repeat, rebulto ba sila? Rebulto ba ang Diyos natin? Bakit kayo sumasamba dito? O bakit nga po tayo sasamba sa bato? Ang tawag po sa ating ginagawa pag nakakakita tayo ng rebulto, pagpaparangal. Alam niyo po ba yung pagpaparangal sa Ingles? Veneration. Ang ating pagsamba ay binibigay lang natin yon para sa Diyos. Because God is Spirit. Kapag nakakita tayo ng ganyan, hindi yan pwedeng sambahin. Pag sinamba nyo yan, mga pagano kayo. Gusto nyo ba tawagin kayong pagano? Tayo ay nagbibigay ng pagpaparangal o pagpapasalamat sa nire-representa nila. Bakit ba ito nakapako sa krus? Kasi si Christ, kung wala pang rebulto ang simbahang Katolika, ganito ang nangyari. At dahil ganyan ang nangyari sa iyo, Kristo, maraming salamat dahil ako'y iniligtas mo. Thank you po. Tayo ay tumitingin sa mga sagradong larawan, hindi po ito para sambahin. Wala pong magagawa yan kahit tumambling tayo dito. Bakit? Bato yan. Kung sasambahin nyo ang rebulto, pag nagpunta kayo doon sa Santo Niño, doon sa katedral, ang dami nyo namang Diyos. Ilan ang Santo Niño na rebulto? Ang dami yung Diyos na Santo Niño talaga kung may 1,000,000 yan. 1,000,000 ba Diyos nyo? So kung ito ay sinasamba nyo, isang Diyos. Sinasamba nyo yan, 2 Diyos. Sinasamba nyo to, 3 Diyos, isama pa natin si Mama Mary, 4. Yung mga Santo Niño pa, na pinoprosisyon at dinadala sa sinulog, ilang santo, ang dami yung Diyos, aleluya talaga. Nakukuha nyo yung logic? Nakukuha nyo yung punto? Ang mga sagradong larawang ito, yan ay pagre-representa ng ating pananampalataya. Hindi yan pwedeng maging Diyos. Hindi ito pwedeng maging Diyos. Wala yang magagawa. Paano pag nabasag yan? Ay, nabasag ang Diyos. Paano kung binenta ko to? Ay, binenta ko ang Diyos. Kasi Diyos ko to eh. So, ibig sabihin, pag ikaw umalis at hindi mo to dala, hindi mo kasama ang Diyos. Bakit? Kasi Diyos siya. Papaano sa panahon ng mga alagad na hindi mo magamit ng rebulto? Sino sa mga apostol na magpapatunay sa inyo na may lumuhod sa rebulto at sabi, Kristo, Kristo, Diyos kita? Wala! How can you say? Paano nyo masasabi na Diyos ang rebultong ito kung sa panahon ng mga alagad
talaga ba? Wala. Eh bakit sabi niyo Diyos niyo to? Ano ba yung Diyos? Yung ribulto o yung nire-representa? O, nire-representa. Magkaiba na sasabihin yung Diyos nyo to, magkaiba na sasabihin mong Diyos ko ang nire-representa nito. Nakikita niyo yung pagkakaiba, mga Katoliko? Kapag sinabi yung Diyos nyo to, yung bato mismo, sinasamba nyo. Aba, mga Chinese ata itong mga to, sumasamba din kay Buddha. Pero kung sasabihin nyo na yung nire-representa ng krus na to, yun ang aking Diyos, yun ang tama. Tama po? Nakukuha nyo? Halimbawa, San Miguel Arcangel. Sinasamba nyo ba yan? Sinasamba nyo? Sumasamba tayo sa Arcangel. Saan nyo sinasamba si Arcangel? Sa pagiging Diyos? Ulitin ko yung tanong. Saan nyo sinasamba si Arcangel? Sa pagiging Diyos ba? Sabi nyo, sinasamba nyo, huwag kayo magsisinungaling sa akin. Okay. So, saan nyo to sinasamba? Sa pagiging Diyos? Oh, okay. Kung hindi nyo sinasamba si San Miguel Arcangel sa pagiging Diyos, eh bakit sabi nyo sinasamba nyo? Oh, dali. Sabi nyo sinasamba nyo, ngayon hindi. Tatandaan natin, kapag sinabing pagsamba, yan ay binibigay lamang sa Diyos. Tama hindi? I repeat the question. Ang salitang pagsamba sa Diyos lang ibinibigay, yes or no? Yes. Tinanong ko kayo, sinasamba nyo to o hindi? Okay. Pag sumasamba ka sa hindi Diyos, anong tawag sa inyo? O, tama si nanay, idolatry. Alam niyo po ba yung idolatry? Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kung tayo ay sasamba sa Diyos lang, that is the highest form of worship, ang sambahin mo ang Diyos. Diyos ba to? Ay kami, Diyos ba siya? Bakit nyo sinasamba? Saan mababasa sa Bible na dapat mong sambahin ang isang arkanghel? Pag sinamba nyo ang isang arkanghel, ibig sabihin, hindi lang ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo ang dapat sambahin, may Diyos Arkanghel na rin. Meron ba tayong mababasang Diyos Arkanghel? Ano ang dahilan bakit may Arkanghel? Si Arkanghel San Miguel ba ay nag-exist para sambahin bilang Diyos? O, bakit po sabi ninyo, sinasamba natin to? Kasi pag sinabing sinasamba, Diyos natin siya. Ang mga arkanghel, yan ang tinatawag na kalasag ng ating Panginoon. Noong panahon ng digmaan, nang si Satanas at ang unang sangkalakitan ay naggerahan, dahil sa pagsisinungaling ni Lucifer, 3/4 ng langit ay nakuha niya. Muntikan nang makuha ni Satanas si San Miguel Arcangel. Pero dahil sa pagmamahal at tapat na paglilingkod ng 7 Arkanghel, the 7 mighty angels, sila ang lumaban sa 1/3 ng mga anghel na tinatawag nating fallen angels ngayon. Hindi sila Diyos. Sila ang sundalo ng Diyos. Hindi natin pwedeng sambahin ang sundalo ng Diyos. Dahil sila ay binigyan ng otoridad ng ating Panginoon upang protektahan tayong lahat sa mga kalaban na hindi natin nakikita sa usaping espiritual. Hindi po yan Diyos. Yan po ay dapat nating parangalan. Pwede tayong humingi ng tulong sa Miguel Arcangel. Meron akong pagsubok na pinagdadaanan. Protektahan mo ko. Ganon. Pero hindi natin pwedeng sabihin, San Miguel Arcangel, sinasamba kita. Hindi yun pwede po, nanay. Ang pagsamba ay ginagamit lamang po yan sa Diyos. Ano sabi ng Diyos?
huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Tama ba rin? Tama, di ba? Oh. Ngayon, kung masabi ng Diyos, huwag kayong magkakaroon ng Diyos maliban sa akin, eh sinasamba niyo to. Paano yan? Aba, galit na ang Diyos talaga. Di ba? Ang sabi, hoy! Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Sabi niyo, sinasamba niyo yan. Eh, paano yun? Eh, ang pagsamba para sa Diyos, dalawa na Diyos niyo. Isa lang, di ba? Sino ang Diyos niyo? Sino po yung Diyos niyo? Hindi ko po tinatapakan. Handali po Hindi ko po tinatapakan ang inyong personal na paniniwala at pagdedebosyon sa ating patron. Kami po, ang layunin po namin dito ay ipaunawa at ipaalam sa inyo kung ano po ang katuruan ng ating simbahan. Naiintindihan ko po na sa mga may edad na nandito, labis nating minahan ang mga pagdedebosyon natin, lalo na sa pinakamamahal nating patron. Pero like what I've said, hindi po sapat na gagamit lang tayo ng emosyon. Dapat nating yakapin ang katuruan ng ating simbahan. Dahil ang patron na si San Miguel Arcangel ay nagmula sa simbahang Katolika na siyang nagtuturo kung paano ang tamang pamamaraan ng pagdedebosyon nating Katoliko sa mga imaheng ito. Hindi po tayo pwedeng gumamit ng anumang mga terminolohiya o terminology na sinasamba kita, San Miguel Arcangel, dahil ang pagsamba ay binibigay lang sa Diyos. Ang tanging maayos at appropriate na pwede nating sabihin, pinaparangalan kita, San Miguel Arcangel. Tatandaan natin, ang salitang pagsamba sa Diyos lang yan ibinibigay. Hindi po tayo pwedeng sumamba sa hindi Diyos. Kaya kung sasabihin natin na ikaw, San Miguel Arcangel, sinasamba kita, magtatanong siya sa inyo, Diyos ba ako? Pag-uusapan natin yan pagdating sa anghel. Kung ano po yung sagot nyo kanina, na sinasamba siya, nasa Bible po, ang pagsamba ng tao sa anghel at ano ang sinabi ng anghel sa tao. Okay. Dito tayo. Kalam po Halika rito, pangalan Jo, halika rito. Halika rito. May isa pa akong ipapakitang halimbawa sa inyo. Jo, halika rito, happy birthday, happy 18th birthday dito. Lumuhod ka sa harapan nito. Lumuhod. Oh. Noong una kong punta rito, nakikita ko yung mga elders, yung mga nanay. Lumuluhod po talaga kayo at nararamdaman ko naman yung pagmamahal niyo sa ginagawa. Kapag kayo po lumuluhod, kayo po ba ay sumasamba sa rebulto? Oo o hindi? Sino po magtaas ng kamay na kapag lumuhod ka, sumasamba ka sa rebulto, taas ang kamay? Okay. Thank you, Joanne. Oh, Abi na ko kanto dalas 12 kaniya. naku po, sumasamba kayo sa rebulto. Okay. Meron po bang mababasa sa Biblia na dapat kayong sumamba sa rebulto? Eh bakit po kayo sumasamba sa rebulto? O, ulitin ko na naman yung tanong. Ay naku naman talaga, Inday. Ang sabi nyo, kapag lumuluhod kayo, sumasamba kayo sa rebultong ito. Tama. Ibabalik ko yung tanong. Meron ba kayong mababasa na dapat nyong sambahin ang rebulto? Wala, magkawala na mo. Kaya naman. Okay. Eh bakit yung po sinasamba kung wala naman po palang mababasa? Na may freedom na tao, may freedom kung kita yung turuan.
Okay. Maglalatag ako sa inyo ng mga sita sa Biblia. Okay. Eto, yung mga sumagot na sa pagluhod, sumasamba sa ribulto, no? May mga nagtaas na kamay, sumasamba kayo sa ribulto pag lumuluhod kayo. Ito yung sinasabi dyan. Ang sabi sa Daniel 3 verse 4 to 6, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita, iniutos sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika na lumuhod at sumamba sa ribultong ipinagawa ni Haring Nebukadnezar. Sa sandaling marinig ang tunog ng tambuling, lauta, lira, sitar, arpa at iba pang instrumento, sino bang hindi sumunod sa utos na ito ay ihahagis agad sa naglalagablab na pugon. Sa aklat ng Daniel sa Lumang Tipan, may isang hari ng mga pagano, at siya ay nagpagawa ng isang ribulto. No? Nagpagawa siya ng isang ribulto at ang sabi ng hari, ang sino mang hindi luluhod sa ribultong pinagawa ko, papatapon ko kayo sa apoy. Kailangan niyong sumamba sa ribulto. At yung ribulto na kung saan pinapasamba ni Haring Nebukadnezar, yung mga tao ay isang ribulto ng pagano. Wala po kayong pinagkaiba sa mga pagano. Bakit? Dahil sa panahon pa lang ng Lumang Tipan, ang mga Hudyo na kung saan dyan nanggaling ang ating pananampalataya ay sumasamba sa ribulto. Ang pinagmulan ng pagsamba sa ribulto ay paganismo. Nasa Bible yan ha. Bibigyan ko kayo ng pangalawang sitas. Sabi rito, hindi po sumunod, Daniel 3 verse 12, Old Testament. Hindi po sumunod sa utos nyo sina Shadrach, Meshach, at Abednego, ang mga Hudyong inilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos na sumamba na ipinagawa ninyong rebulto. May 3 kabataang lalaki sa lugar ng Babylonia during that time nang nag-utos si Haring Nebukadnezar, sambahin mo ang ribultong to kung ayaw mong mamatay. But may 3 kabataang lalaki ang nanindigan. Sino to? Si Shadrach, Meshach, at Abednego. Anong sabi nila? Hindi ako sasamba sa ribultong yan. Bakit? Hindi yan Diyos. Bakit ka sasamba sa ribulto na walang espiritu? Halimbawa, magkakaroon ako ng kwintas neto at tatayo ako sa inyong lahat. Suot ko ang krusipihong ito. Sasambahin niyo ba yung kwintas ko? May pinagkaiba ba ang kwintas ko kung ganito rin ang itsura? Wala. So lahat ng magsusuot ng kwintas na may krusipiho, sasambahin nyo kasi Diyos nyo eh. Lahat ng mga krusipiho na makikita sa Santo Rosario, sasambahin nyo. May pinagkaiba ba sila? Wala. Sinasamba nyo, di ba? So sasambahin nyo din ang bawat krusipiho na nasa Santo Rosario nyo. Pareho lang sila. Huwag nyo sabihin may favoritism kayo. Ito sasambahin ko kasi mas malaki. O, di ba? So hindi pa pwede. Bakit? Dahil ang ating Diyos ay hindi po rebulto. Tama po? Yung pumunta pa sa langit, rebulto sila, nakaganon. Yung Diyos ba natin na nasa langit, nagpunta ng langit, nakaganon, rebulto ako.
Hindi. Why? Because God is Spirit. Ang Diyos natin ay Espiritu. Kaya nga hindi natin sila nakikita eh. Even the angels, hindi natin nakikita. Why? Because they are Spirit. Espiritu ba to? Oh my God! Gawa ng tao. Gawa sa kamay ng tao. Nililok ng isang tao. Nililok ng isang magaling na iskultor. Sasambahin mo, gawa ng isang ordinaryong tao. Yun ba ang dapat maging mentalidad nating mga Katoliko? Na kapag may nakita tayo, maganda ang ributo, sambahin, na hindi naman natin alam at inisip na ang mga ributong nakikita natin ay gawa lang sa kamay ng tao. Bakit ka sasamba sa kamay ng tao? Ang sasambahin natin, yung hindi kayang gawin ng tao, yung Diyos na hindi nakikita. Nakukuha niyo po ba ako? Sige po, yung mga magtatanong dyan. Okay. Ngayon, yung nagsasabi, kanina, makinig kayong maigi, Biblia to ha, luluhod ako sa harapan mo, San Miguel Arcangel, bilang pagpapakita ng pagsamba. Sinasamba kita, San Miguel Arcangel. Yung mga nagsabi dyan, bibigyan ko kayo ng talata. Sabi dito, Pahayag 19 verse 10, magkausap ang tao at ang anghel. Literal. Okay. Ang sabi rito, Pahayag 19 verse 10, lumuhod ako sa paanan niya. Lumuhod ako sa paanan niya. Anghel to ha, niluhudan niya. Anghel mismo. Upang sumamba sa kanya. Pero sinabi niya sa akin, wag mo kong sambahin, sapagkat alipin din ako ng Diyos. Tulad mo at ng mga kapatid mo nagpapahayag ng katotohanan, itinuro ni Jesus. Ang Diyos ang sambahin mo. Ang pahayag yan ay akda ni Apostol Juan. At ayon sa kanyang pagkakasulat, nung meron siyang nakitang anghel, lumuhod siya. Siyempre, bilang tao, maa-amaze kaya ang anghel. Pero sa sobrang pagmamahal ni San Juan, sa ating Panginoon, ultimo yung nilikha ng Panginoon na mga anghel, sinamba na. Pero anong sabi ng anghel? Huwag mo akong sambahin. Katulad mo, alipin lang ako ng Diyos dahil ginawa lang niya ako kagaya mo. Ang dapat mong sambahin ay ang Diyos. Ano ginawa ni San Juan? Lumuhod sa kanyang paanan. Sinasamba kita. Nagalit yung anghel, kinagalak ba ng anghel na, sige, sambahin mo ako. Hindi. Anong sabi niya? Huwag mo akong sambahin. Hindi ako Diyos. Katulad mo, alipin lang ako ng Diyos. Ang tanging dapat sambahin nyo, ang Diyos lang mismo. Bakit natin kailangan sumamba sa isang arkanghel kung mismong si Apostol Juan ay pinagsabihan ng anghel, huwag mo kong sambahin, hindi ako Diyos. Sino po ba ang masusunod? Yung sarili nating opinyon at pananaw o yung mismong sinasabi ng banal na kasulatan? Ikalawa, Pahayag 19 verse 10. Nagpatira pa ako sa kanyang paanan. Nagpatira pa. Ano yung nagpatira pa? Malalim na Tagalog, dumi pa. Ganun ang paraan ng pagdadasal noon, dumidi pa. Nagpatira pa ako sa kanyang paanan upang sambahin siya. Sino yung tinutukoy dito? Anghel. Yung nakita niya yung anghel, dumi pa siya. Sinabi niya, sinasamba kita. Ngunit sinabi niya sa akin, sabi daw nung anghel kay Juan, wag ako may alipin din tulad mo, tulad ng ibang mga mananampalatayang nagpatotoo tungkol kay Jesus. Ang Diyos ang sambahin mo.
sapagkat ang katotohanan ipinahayag ni Jesus ay siyang diwa ng lahat ng ipinahayag ng mga propeta. Nakita ni Juan ang isang anghel na naglilingning sa kanyang harapan. Siya'y nagpatirapa at sinabi, sinasamba kita. Pero anong sabi ng anghel? Wag, hindi ako Diyos. Ang pinagkaiba lang ng anghel at arkanghel sa ating mga tao, tayo ay may pisikal na katawan. May laman, nabubulok, at namamatay. Samantalang ang mga anghel, wala silang laman. Sila ay ginawa bilang mga espiritu. Pero ang anghel at tayong mga tao, pare-pareho tayong naglilingkod sa Diyos. Hindi natin dapat bibigyan ng pantay na pagtingin pagdating sa anghel, arkanghel at sa Diyos. Ang Diyos ang dumalang ng lahat ng bagay. Siya ang dumalang sa arkanghel, sa anghel, sa mahal na ina. Siya rin ang dahilan kung bakit tayo nandito. Kaya nararapat lang na kapag tayo ay magsasalita na sinasamba kita sa Diyos lang. At kung magkakaroon man tayo ng pagkakataon makita ang arkanghel na ito na siyang naging dahilan kung bakit dumadami at mas lalim lumalalim ang mga Katoliko pinagtatanggol ang ating simbahan, dapat natin silang parangalan. Katulad ni Dr. Jose Rizal, kung paano niya binuwis ang kanyang buhay, nag-aalay tayo ng bulaklak, naglalagay tayo ng kandila sa tuwing Jose Rizal's Day. Yun ba ay pagpapakita ng pagsamba? Hindi. Yun ay pagpapakita ng pasasalamat na dahil kay Jose Rizal kung bakit ang Pilipinas ay naging malayang bansa. Okay. Naiintindihan niyo po Ito. Genesis 41, verse 43, sa nagsasabi dito na ang pagluhod ay pagsamba. Bible ulit. Pinagamit ni Jose ang pangalawang sasakyan ng hari at binigyan siya ng taong noon pandangal na una sa kanya sumigaw, "Lumuhod kayo!" Sa gayoy, pinailalim sa kanya ang pamamahala sa buong Ehipto. Ngayon, kung ang pagluhod ninyo ay pagpapakita ng pagsamba, noong si Jose, siya ay paparangalan bilang maging isang hari ng Ehipto. Sinabi sa kanya na doon sa bayan na yon, lahat kayo lumuhod sapagkat parating na ang ating magiging hari. Sinagba ba nila yung hari kasi lumuhod? Kapag ba tayo lumuluhod, halimbawa, ang nanay mo may ginawa kang kasalanan, pinaluhod ka sa mundo, sinasamba mo ba yung nanay mo dahil lang sa lumuhod ka? Maraming definisyon ang pinapakita ng pagluhod. Merong pagluhod na pagpapakita ng pagdidisiplina. Yan ang makalumang pagdidisiplina ng mga magulang noon sa munggo, sa asin. May klase rin ng pagluhod na pagpapakita ng paggalang. Hindi ba't kapag tayo nakakakita ng hari, lumuluhod ang kanyang mga duke para putungan ng kanyang kamay. Maging ang pagtatalaga ng mga obispo at kaparian, pinuputungan ng kamay, nakaluhod sila. Sinasamba ba? Hindi. Huwag po natin lalagyan ng misinterpretations ang bawat pagluhod. Kay Mama Mary, kay Lord Jesus, o sa lahat man ng mga ribultong ito, pag tayo ay lumuluhod, tayo ay nagbibigay gala. Dahil ang kanilang mga ginawa, pagdating sa ating pananampalataya, ay hindi kahit sino mang pwedeng pantayan ng kahit na sino sa atin. At marapat na nabigyan natin sila ng mataas na pagrespeto sa pamamagitan ng pagluhod. Okay. Awit 5:7, ang pinakamahalaga. Awit 5:7, ngunit dahil sa iyong dakilang pagmamahal, makakapasok ako sa iyong tahanan, ika'y sasambahin ko sa templo mong banal, luluhod
pananampalataya ay hindi matatawaran ng sino man sa atin na nandito ngayon. No? So, may mga katanungan pa po ba kayo para maputol na natin ito at tatalo na po tayo sa segment? Wala na po. Okay po, once again ako po sa Rio at nandito na po ang aking kapatid na si Tito Ra. Maraming salamat po. Okay. Thank you sa Brother Sanrio. Ako lang binisayon kay ako na kasabot ko sa karan na ito rin saya man. Oh. Ang ipadayat ni bro kanina pag-explain niya tagaan na tagpasabot kung unsay atong gibuhat sa simbahan. Kita ang mga Katoliko, ang iyang pamutan ng God nga term pagsamba niya, atong may bawaan nga word pagsamba, usar may atong sabutan na. Pero kanang pulong na sa Bisaya na pagsimba, duha may punto ana. Ang number one yun, kanang simba nga sa Dios ra gyud. Nga giisip nimo nga Dios, kana usa ra gyud ka Dios. Ang gibuhat na to ni gamit ang larawan, dili aron isipon nga Dios ang larawan. Wa man ta nag-isip nga Dios ang larawan. Wa may abnormal na to diri nga ang larawan atong isip nga Dios. Representante lang na sa mga balaan. Nag-represent, naghulagway, nagpadayag. Pananglitan, for example, halimbawa. Sabot mo pananglitan, for example, pag yun niya, halimbawa, pag yun. Kanang imong ID. Imong ID ba? Namoy ID? Senior citizens ID? Nakay senior citizen dito? Namoy ID, school ID. O kanang imong ID, ikaw na o nag-represent lang na nimo. O dili na ikaw. Ang imong ID. Okay. Sa samang higayon, kining larawan ni Jesus, dili ni si Jesus nag-represent sa tinuod nga Jesus nga tuwa sa langit. Ang atong yung gisimba, atong tinuod nga Jesus, nigamit ang larawan aron nga mas mulaw mga atong debosyon sa tinuod nga Dios. Kay kitang tao mangod, maglisod matag wala tay makita. Kaya nga itong una-una, muandar man. Mangita matag ma-imagine na to. Nangita tag dagway nga musud sa itong una-una. Pananglitan mo yung ko ni Mote, apple. Sa musud si mo. Kanang pulong apple, A-P-P-L-A, o katong apple, mo ma-imagine. Di ba? So nanginahanglan tag image representation. Nanginahanglan tag ma-imagine, aron makatarong tag ampok. So kining paggamit na to mga larawan, tabang ni nato sa to ang debosyon pagampo. Tabang dili ang larawan mismo nga itong gihimong Dios, tabang ni nato. Unya ang sayop nga hukom sa mga laing sikta nga gihimo kuno nato Dios ang larawan. Kinsa man ninyo diri nag-isip na kining larawan Dios? Nawa. Wala. Kaya nasayod man tas kamatuoran na ang Diyos, usara to sa langit. Representation na ni. Kaya tagaan na mo logic na sayon kay Sabton. Mangutaan na sa ako ninyo. Kung mag-ampo ka bisag asa, nakaigyatubang o wala? Nakaigyatubang wala? O, nakaigyatubang. Nakaigyatubang. Pwede space. Pero may mag-ginaain na sa mong tubangan. Pero may mag-ginaain sa gasa ka na, something sa mga tubangan. Bisag asa ta, pwede ta mo ampo. Pangutana. Asa man ang dapit nga labing maayo magampo, mas maayo. Bisag asa o arikas dapit nga dunay dagway sa mga balaan. Asa mas maayo? Simbahan, tumangan sa dagway sa mga balaan. So kining gibuhat atong mga Katoliko, mas maayong